activity na naisaling sa Pilipino, ito'y tungkol sa ating buhay. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit narito ka sa mundo nito? Kung ano ang layunin mo, kung sino ka sa buhay dito. Ayon sa matandang kaisipan, kapag ganito na ang naging katanungan mo, ito na ang unang hakbang upang mamulat ka tungkol sa espiritual ng buhay. Dahil ang lahat ng ito ang pangunahing katanungan para sa isang taong nagsasaliksik tungkol sa espiritual ng buhay na mga taong naghahanap ng katotohanan. Ang mga itinuturong aral sa Sri Chaitanya Charitamrita ay hamon mula sa Vedic na banal na aklat. Ang sinaunang banal na aklat ng India, ang pinakamatanda at pinaka-komprehensibong spiritual na aral na naituro sa sangkatauhan na higit ng 5,000 taon. Ang ibig sabihin ng salitang Veda ay kaalaman. Ang ibig sabihin ay dapat dating malaman. Ang Vedic na literaturang ito ay inihayag sa katotohanan na nagmula pa sa sagrado at tagal na lupain. At ang pinakatakida sa lahat ng nagturo ng kalamang Vedic ay ang ika-6 na siglong avatar at santo, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Siya ang nagpasimula ng spiritual na misyon ng Sri Krishna Sankirtan at nagahayag ng tunay na reliyon para sa panahon ito ng Kali-yuga, panahon ng kaguluhan, ang panahon na pinag-ibabawan ng pag-aaway-away at pagkukunmuri upang maging pansandaigdigang simbahan ng pag-awit ng banal na pangalan ng Diyos. Hindi tayo ang material na katawang ito na gawa sa dugo, laman at ito. Lalong hindi din ang ating isipan na mas pino o hindi kaya ang karunungan na mas mataas pa dito. Kundi ang espiritual na katauhan na walang hangganang nabubuhay na kilala sa taong naatla at kaluluwang jiwa. Yung kaluluwa. Kaya narito tayo sa mundo ay upang maunawa natin kung sino talaga tayo, kung saan tayo tutungo, kung paano tayo ng mga kaluluwa, paliligtas at maging ganap sa spiritual. Sa kasalukuyan, tayo ay nababalutan pa rin ng sapot ng ilusyon. Himaya, kung tawagin ay maya, kung kaya't ang buong akala natin, ang buhay natin dito sa mundo, ang mortal na buhay nito na pabago-bago, ang siyang lang lahat-lahat sa atin. Bagamat ito ay isang ilusyon. Subalit pilit pa rin natin itong hinahanap hanggang sa ngayon ang ating kasiyahan sa mga material na bagay at pataasin pa ang ating pamumuhay. Kaya bunga ng ilusyon ito, lalo naman tayo natakpan ng ulap ng kamangmangan. Kaya ang gusto natin ay maging mayaman, ang magkaroon ng kapangyarihan, maging masaya habang narito sa mundo. Subalit ang totoo, wala naman talaga tayong naramdamang kasiyahan. Dahil hanggang sa ngayon, ay naghahanap pa rin tayo. Ayon sa mga Vedic na banal na kasulatan, na pinangungunahan ng Srimad Bhagavatam at Bhagavad Gita, si Krishna na kailan may hindi tumanda, sadyang napakagandang katotohanan, ang pinakamataas na revelasyon o nakita nating anyo ng divinidad. Siya ang pinaka-supremong katauhan, dahilan at sanhi ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos, ang nag-iisang di mapag-aalinlangan ng katotohanan at tayong lahat ang nakahiwalayin na maliit na bahagi ng divinidad nito. Nilikha upang maging kasiyasya at mapagmahal ang buhay habang kasama na Panginoon. Subalit, bago natin marating ang ganap na pagiging spiritual, una, kailangan mamulat muna tayo upang ang ilusyon ito ay tuloyan ng mawala dahil ito ang naglalayo sa ating Panginoon. Ang pinakamadali at pinakadakilang paraan sa lahat upang mamulat tayo sa ating original na spiritual na kamalayan at upang maunawan natin ang transcendental na katotohanan ay sa pamagitan ng pag-usal o pag-awit ng mga banal na pangalan ng Panginoon. At ang pinakamataas sa lahat ng ito ay ang sama-sama pag-awit ng Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ang Panginoong Chaitanya ay nag-iwan sa atin ng 8 spiritual na aral o mga talata na kilala bilang Siksastakam at gayon din ang iba pang niyang tagasunod sa pamumuno ng 6 na Goswamis ng Vrindavan. At noong nakalipas na ilang taon, sila Bhaktivinoda Thakur na Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, sila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada at ang ating Guru Maharaj ang nagtatag ng Atacharya ng Sri Chaitanya Saraswati, si
si Om Vishnupada Parhamsa, Astotosata Suman Sila Bhakti Saksidan Dela Goswami Maharaj, ang kanyang kahalili, si Sila Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaj. Ngayon, ang humalili naman sa kanya, si Sila Bhakti Nepalacharya Maharaj, ay nakapagpalabas na ng maraming literatura o mga mabasahin ayon sa 8 talatang ito ng Panginoong si Chaitanya Mahaprabhu. Ang mga tinuturong aral sa loob nitong si Chaitanya Saraswati ay sadyang naiiba talaga sa lahat. Lalo na ang ginawang napakaganda at kaakit-akit na presentasyon ni Sila Siddhar Maharaj, ang tagapag-alaga ng debosyon tungkol sa landas ng debosyon. Ang linyang ito ay nagpapatuloy nila Sila Govinda Maharaj, ang pangunahin niyang disipulo at mismong pinili niya upang maging kanyang kahalili at ang kasalukuyang maestrong pang-espiritual mula sa linya ng Panginoong Chaitanya. Walang iba kundi sila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. At taga-pinto literatura ito, basahin ninyo sa inyong bahay. Kung matapos yung basahin, ibigay nyo sa inyong mga kaibigan para sila naman ang makinamang. Okay? Hare Krishna.